beloved Boss Mike Cervera. At nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. Oh. China, ang laking tulong sa atin ng China. Yon, nawala daw mga kababayan yung pagsuporta niya kay Pangulong Bongbong. Matapos nga daw mga kababayan, awayin daw ni Pangulo. Parang baliktad mga kababayan ko. Eto na ho dito na ho papasok yung yung sinasabi ni General Luna. Di po ba? Ang sabi mga kababayan, mamili ka! Negosyo! Di po ba? Alam niyo po yon? Negosyo! Ano ba yun? Kapangyarihan? Di po ba mga kababayan? Yan po Oo. Di ba? Kakahiya. Sa totoo lang. Nakakahiya ho yung ganito na ang Pangulong Bongbong Marcos talagang pinanindigan yung ating karapatan diyan po sa West Philippine Sea. Pero po itong matandang are, ang interes pa rin niyang sarili ang mahalaga. Kailangan niya na ma-secure o mapangalagaan yung kanyang kayamanan. Dahil nga daw kapag ka nagkagera, lahat yan wala. Di po ba? So, sarili niya lang ang iniintindi niya. Mga kababayan, yung gera-gera na yan, mga kababayan, kauupo pa lang ni Pangulo, issue na nila, propaganda na. Ano na nangyari? Tandang Chabet! Oo. Ano na nangyari? Wala naman nangyari dyan sa gera-gera ninyo. Yung Taiwan na pinipilit nila sinasabi, gigirahin na nila, sasakupin na nila, babawiin na nila. Ano nangyari? Hanggang ngayon, Taiwan pa rin di po ba? Tapos gusto mo sabihin sa mga Pilipino, takutin nyo na magkakagera. At saka kung magkagera, may magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa lahat. Di po ba? Kung gigirahin talaga tayo ng China, teka muna, di ba? Bakit para bang ang babaw ng dahilan niya? Ako, hindi ako naniniwala na yan talaga ang dahilan niya, mga kababayan. Wala na lang talagang maibato dahil nga po alam nyo, etong si Chavit, exclusive behind the scene, thank you naman. Di ba? Ito ho, mga kababayan matagal ho ito na namayagpag, naghari-harian, diyan po sa Ilocos Sur, mga kababayan. Taga sa amin dyan Ano po? Tignan nyo ho mga kababayan mula 2016 hanggang sa ngayon, 2025, 2016 panahon ni Digong, abay, bilyon-bilyon piso ho ang nakukuha nilang kontrata ng pamilya niya. Biruin nyo ho yun? Hindi kaya eto mga kababayan nangyayari, natatakot na ho si Chavit dahil sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala akong sisinuhin kahit kamag-anak. Kita nyo si Romualdez, si Bac, di ba? Kahit kaibigan, kahit kaalyado, kahit kapartido, kahit congressman, kahit ikaw pa, Chavit, hindi ka sasantuhin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ikaw ay may ninakaw sa bayan na to. Yun po yun, siguro yung kinatatakutan neto. Dahil po mga kababayan, ulitin ko, 2016 pa lang, napakarami ng bilyon-bilyon na ho yung kontrata ang nakuha ng pamilya neto sa gobyerno na ipinagbabawal dahil kapag ka nga ikaw ay nakaupo ka na kahit na anong posisyon sa gobyerno, bawal na bawal kang kumuha ng kontrata dahil conflict of interest yan. Kita nyo mga kababayan ko. Tapos ngayon, ang nangyayari, etong si Chavit, dahil siguro natatakot na baka mabuking yung pong mga katarantaduhan nila dyan sa Ilocos Sur, sa mga proyekto kung meron ba talaga silang ginawa o ginawa rin nilang ghost, yan, baka natatakot ang matandang yan. Kita nyo naman yung itsura niyan. Mga kababayan ko?
Tuloy natin to ang pinaglalaban. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin. Sino ba may sabing hindi? Lahat naman ng Pilipino kaibigan eh. Di po ba? Ang mga Pilipino, lalo na ang bansa natin, ang gusto natin lahat, abay kabati natin lahat. Ayaw ng Pilipino ang may kaaway. Tandaan nyo yan. Ayaw. Kahit kailan nangyari ba na nakipag-away tayo ang nauna? Mga kababayan, never na nangyari na tayo ang nauuna sa pakikipag-away. Tandaan nyo yan. Walang ibang tuturo kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan. Kita nyo, hinamon ba, mga kababayan? Sige nga ho, kailan ho naghamon ang Pangulong Bongbong ng gera sa China? Masyado hong minimislead ng matandang ito. Ito hong matanda na wala na hong pinagkakatandaan. Maaari siguro mga kababayan, ito'y ulyanin na. Malamang may sira na rin ang ulo niya. Sapagkat mga kababayan, yung sinasabi niya malayo sa nangyayari at katotohanan. Kailan naghamon? Kailan hinamon ni Pangulong Bongbong ang China ng digmaan? Anak ng pating naman talaga, Ang Pangulong Bongbong, ang maghahamon pa. Siya nga ho mga kababayan ng napakadiplomasya. Napakadiplomatikong tao ni Pangulo. Tapos sasabihin nyo naghahamon ng gera. Para nga naman siyempre, mga kababayan ko pasamain nila si Pangulo. Dahil ang Pangulo natin mga kababayan, nakita nila na bumulusok pataas ang trust rating niya. Hindi nila akalain mga kababayan na sa pamamagitan ng pag-e-expose ni Pangulong Bongbong ng mga sindikato sa loob mismo ng gobyerno, tumaas yung tiwala ng tao sa kanya. Kaya kita nyo 72% yung kanyang trust rating ngayon. Kita nyo? Natakot sila mga kababayan. Bakit? Magto-2028 na. Dahil kapag ka nagtuloy-tuloy ang pag-angat ng tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, baka kahit ako i-endorso ni Pangulo, mananalo ko. Ganun o yun. Mga kababayan ko. Kapag ka nagtuloy-tuloy, yung pong trust rating, yung tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong, kahit sino i-endorso niyan, na hahalili sa kanya, sigurado mananalo na. Ano po? Yan po si Chavit, mga kababayan. Our beloved Boss Mike.